Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Martes, pila ka konsumidor gin kalipay ang ginapaabot ng pagnubo sa sukot sa kuryente sa Visayas. Yara sa 2 pesos per kilowatt hour iganubo sa sukot sang kuryente sang Ileco 1 kag Capelco subong nga Pebrero. Iban pa nga power distributor posible magpanubo man. College student gin hold up sang duha ka lalaki nga sakay sa tricycle sa Bacolod City. Cellphone nataban. Flood mitigation structure sa Barangay Mohona, Revalo sa Iloilo City nakitaan sa mga litik. 21 LGU sa Negros Occidental nagsuspende sa face-to-face classes bangon sa malain nga tiyempo. Kag mga bago nga innovations bida sa 11th Robothon and 3rd STEAMED Conference nga ginhiwat sa Iloilo City. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, mga konsumidor gin kalipay ang kapin 2 ka pesos nga iganubo sa presyo sang per kilowatt hour sang Ileco 1. Samtang Capelco may masobra 2 pesos man nga pagnubo sa electric power rate subong nga Pebrero. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Kagbang, Oton, Iloilo. John? Jerd, basta gani makakinot, bintaha ina para sa aton mga konsumidor, gani madamo na sadyahan sang ilan na batian nga magapanubo sang sukot sa per kilowatt hour ang pila ka mga electric cooperatives. 14 pesos and 13 centavos per kilowatt hour ang electricity rate sa Ileco 1 sa nagligad nga bulan. Gani naglabot sa masobra 3,600 pesos ang bill sa kuryente na day Tatay Johnny sa ilang balay kag Tiangge diri sa Barangay Pakyad, Oton, Iloilo. Bagay nga ginkalipay nila sa mabatian nga may ginapaabot nga halos 2 pesos per kilowatt hour nga pagdubo sa ang sukot sang Ileco 1 subong nga bulan. Mayo kung madumbuan nila Kaya ako, dako man ako nabayadan nimo. Damo man amon budgetan ni awat pa sa among duha mga asawa sa bulong namon. Pagnubo sang presyo sang kuryente sa spot market ang isa sa rason sang pagdubo sang sukot sa mga distribution utilities. More or less, mga 6.28 pesos ang ginubo sa spot market sa subong February. No? So ang effect sina kay around 30% ang amon nga exposure sa spot market. Naga-expect kami nga may pagnubo around 1.9 pesos or roughly mga 2 pesos man. Sa Capiz Electric Cooperative naman halin sa 15 pesos and 33 centavos per kilowatt hour sang Enero, mangin 13 pesos and 13 centavos na lang per kilowatt hour sang electricity rate subong Pebrero. Tama ka dako gidya ang drop sang amon nga billing, meaning ang cost dala sa electricity sa ginabaklan namon. So, amo na nga ang resulta ng dugo sa Capelco nga side. Pagklaro sa mga kooperatiba nga hindi mapakta ng presyo sang kuryente sa spot market. Gani posible nga magsaka o kung magnubo ang presyohanay sa mga masunod nga binulan. Depende man sa law of supply and demand. So kung for example, no, during summer season natama ka dako ang demand, gina-expect na ito nga magsaka man ang spot market. Samtang nagpatuman man sang pagnubo sa presyo sang kuryente ang Northern Negros Electric Cooperative o Nuneco subong nga bulan. 24 centavos per kilowatt hour ang ginubo. Buot silingon, 13 pesos and 53 centavos per kilowatt hour na ang bag-o nga power rate subong nga Pebrero. Muna sa main factor kaya kay tungod sa pagnubo sa presyo market, nagnubo kami by 24 cents. Jerd, bangod unpredictable ang presyohanay sa spot market, ang mga electric cooperative sa karon ang nagapangita sang alternatibo nga renewable source ang energy. Kaangay na lang sang Ileco 1 nga nagapangita sang solar power alternative sa pagsupply sang kuryente sa ila area. Jerd? Madamo ganyang salamat sa detalye. Kapuso John Sala.
Mga kapuso, kung good news sa kuryente, bad news naman sa mga motorista. Bangod asod-asod ang pagsaka sa presyo sang gatong sa ika-6 na nga semana. Piso ang ginsaka sa presyo sang kada litro sang diesel. Samtang dugang nga 60 sentimos kada litro naman ang ginsaka sa presyo sang gasolina. May 60 sentimos man nga pagsaka sa presyo sang kada litro sang kerosene. Ginpatuman ang oil price hike kaina sang aga sang mga oil company. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamong gid nga salamat pagpa-hold up sa isa ka 22 anyos sa estudyante na kuhaan sang CCTV. Cellphone sang biktima na taban sang duha ka suspect. Nakatutok Irene Pedreso. Makita sa CCTV footage nga nanaog ang isa ka lalaki halin sa nakapark na tricycle. Ginpalapitan sang lalaki ang nagalakat ni isa pa ka lalaki kag ginbutong ang iya nga cellphone. Sang nakuha na ang cellphone, nagbalik ang lalaki sa tricycle kag nagpalagyo. Kuha ang insidente sa Barangay 19, Bacolod City. Ang lalaki nga ginagawan sa cellphone amo ang 22 anyos nga si John Michael Hemino. Nanaog ko dira sa may Bangga Burgos Street na datulan mo. Nanaog ko dira, naglakig sa dagang palampakan ko diri. So may nagtuko matayon sa akon nga tricycle. Kaya ko wala malang or something na ginahulat sila. Wala na kuno siya nakabato bangod gintayaan sa kutsilyo. Ginbutong pa sang suspect ang iya bag apang wala niya iniginbuyan. Sabi ko mapatay na ito yung sobra. What if di sa mga bahay pag naga-board na diri ba na yan anong bato nila? Sunod sa kapulisan, posible nga ginbantayan sa duha ka suspect ang biktima. Ang biktima, mga estudyante na siya mo. Tibalaan mo man kay subong timpo daw medyo ulan-ulan. Daw wala masyado tao mula sa... That's why dira sila gagawa subong. Bungod sa insidente, hindi malikawan nga magkabalaka ang pila ka estudyante sa lugar. Mambal mo gadya nga may tendency nga makawat. Kailangan mo gadya mag-extra careful. Kaya mo feel mo gadya nga anytime kawatan. Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, dalag ko nga mga litik na kitaan sa flood mitigation structure sa Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City. Mga residente nagkakabalaka. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Enero sang nagligad nga tuig sang ginsiguran tukod ang 91 million pesos nga flood mitigation structure sa Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City. Apang matapos sa masobra isa ka tuig, may mga nakita na nga mga dalagko nga litik. Sunod sa punong barangay, kahapon sang aga sa nakita sa mga residente ang litik sa plant boxes kag baluster. Naglapad man ang litik sa tungasang dalan kag haligi sang istruktura. Pahayag sang pila ka mga residente, hindi maayo ang pag-obra sa proyekto. Ginatulo man sa pumuluyo nga ang proyekto pa ang nagapalala sa baha sa ila barangay. Hindi mayo ila pag-obra kaya nga bago pala ni gani may mga litik-litik na. Panaysayon sa pila ka residente sa punong barangay, ginautod kuno sang kontraktor ang sheet pile sa 4 ka panid. Siguro tamaan ka na ba sa paglubong tungod man sa kabaskugon sang current sang tubig tama ti apat ang dalom kag siguro mo tono nagbigay. May nagapadayon nga dredging operation sang DPWH sa lugar apang suno kay akap nga wala ini sang labot sa mga nakita nga litik. Hindi pa matumod sang barangay kung nahuman ang proyekto. St. Gerard General Contractor and Development Corporation ang kontraktor nga isa sa mga kompanya sang Pamilya Diskaya nga ginkakasan sang lisensya sang September 2025. Base ko nakasaboy ko to kag matumba tanan ho. Delikado gid kayo Kinanglan ma-aksyonan dayon Ginaimbestigaran pa sang DPWH ICDO ang insidente sang ginpakigangutan sang news team. Upot Kiromel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga imbensyon nga may dako nga mabulig sa sosyedad, bida sa 11th Robothon kag 3rd STEAM Ed Conference. Si John Sala nakatutok. Robot helper nga nagapaninlo sa dalan, mekanismo nga makasaylo sa mga produkto kag madamo pa. Ini ang mga robotics project kag invention nga ginpasalida sa 11th Robothon kag 3rd STEAM Ed Conference nga ginhiwat sa Iloilo City. Kag isa sa mga standout inventions, ang MiraScan Human Life Detection Device nga nagagamit sang millimeter wave sensors. Millimeter radar scanning technology
It is a technology that enables us to find people under rubble. Magluwa sa mga imbensyon sa mga estudyante, may robot challenge man. Everyone has their own ideas, right? And so if everyone has their own ideas, then we could get inspiration from them. All of our collective efforts sa pag-code, sa paggawa po ng robot is very fun and engaging kasi nga po natututo kami. Naghalin ang mga partisipante sa nagkalain-lain yung mga bulutuan sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa University of San Agustin Sampag Campus, pinakauna nga ginpatigayon ng aktibidad sa gwa sang Metro Manila. It's kind of historic in the sense because we noticed that many interests are coming from our Western Visayas schools. Madamo sa mga kabataan ang may potensyal sa robotics ug innovations. Gani kinahanglan ng mga suporta kag mga kasubong sini nga inisyatibo. With proper support, it is going to eventually influence even our industries. Students will become more creative. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso, 21 ka LGU sa Negros Occidental nagsuspende sa face-to-face classes bangod sa malain nga tiyempo. Pila naman ka lugar sa Talisay City, ginbaha bangod sa pag-ulan-ulan. Yaring balita nga itong gintutukan. Humalin sang weekend, tubtob kahapon na eksperyensya ng malaing tiyempo sa pilakabahin sa Negros Occidental. Gani, ang pila ka mga LGU nagsuspende sang face-to-face classes. Subong adlaw, 21 ka LGUs ang nagdeklarar sa suspensyon sang klase. Wala man sang klase sa Bacolod City. Sa monitoring sang PDRMO, ang Silay kag Talisay City ang pinaka-apektado sang malaing tiyempo. Kagapon may na-record na kita nga flooding incidents sa Silay kag Talisay. Patihon naton ang mando sang local authorities no nga magkandak naman sang preemptive evacuation. Sa Barangay Zone 2, Talisay City, lapaw sa tuhod ang baha nga ginaantos sa mga residente kahapon. Ginsulob sa baha ang pila ka mga balay. Dasig-dasig ikatubig nagsaka. Do pila lang ka minutes. Do gabi gid ang pagsaka ka tubig. So galutaw kami sa bata. Pagbugtaw ko ara ng tubig sa sulod balay. Baba na naong kami kay hadlo ko matrap. Pega katamo na blaga katabo nga pabilin sila pag nakusang tubig nagakatrap. Bangod masami kinabaha, ginapanghanda na sang barangay ang gym bilang evacuation area. Ang ato na covered court aron sa gwa open na sa alert kita sa subong kag amonay. Bantay-bantay gid kay basigol pa naman magsubulay bala ang tubig alay sa babaw kag high tide. Upod, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila sa mga opisyal sa Barangay San Isidro Haro ginpapanaugan sang Notice of Disallowance ng Commission on Audit. Si Julius Vilacaol nakatutok. Nagdangat sa 535,000 pesos ang kapugusan nga kantidad sang budget nga ginpagawa sa Barangay Council sa San Isidro Haro ang ginpapanaugan sang Notice of Disallowance sang Commission on Audit. Ang kantidad ay natunga sa 5 ka bulan, humalin sang Enero, tubtob Mayo 2025 kung sa diin ginakabig sang COA nga illegal ang 107,000 pesos kada bulan nga gingamit nga dugang sa honorarium sa mga tanod kag sa honorarium sang ginhar nga mga janitor, driver kag elektrician. Ang aksyon sang konseho ang ginhimo sa tion nga naga-operate ang barangay sa 2024 re-enacted budget kag sa tion man nga suspendido si punong barangay Ronela Wanesa. Pagbalik sini, gilayon niya nga ginpausisa sa COA ang mga transaksyon nga iya ginakabig questionable. Hindi na sila kasulod. Pa-approve mo na yung 2025 nga budget kaya pasulo na sila. Respondent sa notice si Kagawad Ruby Galiano nga nagserbi nga acting punong barangay sa mga tion kag sanday Kagawad Felix Dureza, Eugenio Bolivar, Rosalinda Camarista, Roland Halbuena, Bernard Himulgada, Lloyd Anthony Bedicilo, kag Cheryl Maralit nga anay barangay treasurer. Ginhatagan ang mga ini sang anong kabulan para magsabat sa notice. Aminado ang mga ini nga nagsayop sila. Sulbaron man na namon iko nano ang sang kuha samon. Itagaan na kami sang kuha nasa deadline. Itungaan man namon niya i-comply kung ano ang dapat i-comply. Apang ginbalik naman sa mga ini sa punong barangay ang rason kung nga Enero 2026 na naaprubahan ang ila 2025 budget sa kapaslawan sini nga pagpreparar sang Certified Statement of Income. Nag-prepare naman kami sang budget for 2025. Kaso lang,
ang wala kita sang approve nga CSI. So ang CSI ginabasihan ina sang ang next preceding year nga 2023. Handa naman ang mga kagawad nga sundon kung ano ang mga desisyon sang COA. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Kapulisan, may duha na ka-persons of interest sa pagpanglampos sang bato sa 3 ka magutod nga minor de edad sa Silay City. Yaring balita nga itong gintutukan. May mga ginatutukan ng persons of interest ng kapulisan sa pagpanglampos sang bato sa magutod nga Burnales sa barangay Ilopez, Silay City. Duha ka persona ang ginibisigaran sa gitukod nga Special Investigation Task Group nga posible kilalaman sa mga biktima. Hindi pa natin ma-divulge gina siya because it's an essential part ng investigation ganit natin. Sagid sa pinakaginahulat natin, so it's a statement of the victim na ipwedeng sa natabo sa iya. Hindi pa makuhaan sa pahayag ang 15 anyos si Jezebel bangod pa dayon pa nga ginabulong sa ospital. Esable ng kondisyon sang 4 anyos si Charles. Samtang ginbawian sa kabuhi ang 9 anyos si Desiree. Nakapaulo na sa Negros Occidental ang iloy sa mga biktima nga OFW sa Riyadh. Kay nasangaga, personal nga nagpadulong sa Silay City si Overseas Workers Welfare Administrator Attorney Patricia Yvonne Kauna agud magdulong sang bulig sa pamilya Burnales. Inuwi po natin yung nanay po ng mga bata and from Riyadh, no, Saudi Arabia. Pagdating sa Maynila, diniretso po natin dito sa Silay City. Sunod sa OWA 6, nagdiretso sa ospital ang iloy isang mga biktima. Because she wanted to see and monitor the conditions ng iya duwa ka kabataan. Maghahatag man sang bulig sa pamilya ang Silay City LGU. Ang magulang nga babae, kay kagabi ginopirahan siya no sa iyang kwan nga ano daw siya na ang ulo ay ginopirahan. Di subong daw ara sa kwan no, ara sa ICU. Tama ika subo no sang kitabo sa nga krimen no sa mga pamilya. Naglabot na sa 100,000 pesos ang ginatanyag na reward sa makatudlo sa mga suspect sa krimen. Opod Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso kapin, 5 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa mga operasyon sang kapulisan sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagkit-kitreha sa mag-live-in partner nga sanday alias Dani kag alias Jane matapos madakpan sa pagupot sang Siabong nga nagabilis ang 3.5 million pesos sa barangay Agdahon, Pasay City sa Biyernes. Ang subject nga si Dani ang isa man katuig nga ginpaidalom sa surveillance antes na tigayon ng operasyon. Si Dani ang ginapahayag nga nagkakuha sa sa supply sa Lambunaw, Kalinog kag Iloilo City. Apang sang na-neutralize sa mga sources ini, siya ang nagsaylo sa kapis. Gilay ni nga nangita sang takopagit nga source ng tungod sang demand sa ang illegal nga droga sa 3rd and 4th district sang Iloilo province. Arestado man sang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang 55 anyos nga si alias Marlene sa bypass operation sa barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City kahapon. Nakuha sa subject ang 544,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Ang subject ang isa ka balot vendor, apang ginapasuni nga iya lang ini nga front. Damo para kaya ni ada even ang barangay officials nga pasalamat sa aton kag mga neighboring kay mga kuginggid ang kalat tumatak. Ang ginatudlo nagapahulag sa supply ni Marlene. Ang manghod sini nga si alias Dindo nga sa karon, preso sa BJMP District Jail Male Dormitory sa Putotan. Sang Domingo, nadakpan man sang RPDEO 6 sa among barangay ang 25 anyos nga si alias Teban. Nakuha sa subject ang suspected shabu nga nagabilis ang 918,000 pesos. Ang duha hindi kabahin sang badak list ng barangay bangod baguhanon ng mga ini sa illegal drug trade. Apang hindi naman lipod sa mga opisyal ang ila operasyon. Aminado ang punong barangay nga dako nga panghangkat ang pagtap na sa illegal nga droga sa barangay. Apang bangod sa kooperasyon sa mga pumuluyo, nagakatumod kag nagakadakpan ang mga durugista. Gakalipay ko na sige-sige ang panay di sa amon barangay para matinluan dire. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental, lalaki patay sang gilabo sa EB Magalona. Samtang 11 anyos nga bata nga lalaki na sapuan patay kag nakalubong pa sa kilid sang baybay sa banwa sang Kawayan. Sa Eileen Pedreso nakatutok. Isa ka adlaw matapos gindeklara nga missing na sapuan nga wala na sang kabuhi kag nakalubong sa balas sa baybay ang 11 anyos nga si Jayco sa barangay Tiling Kawayan kahapon Pebrero 9.
Suno sa kapulisan, uli nga nakitaan nga naghampang sa balas upod ang mga abyan ng biktima apang wala na makapauli. Ang mga himata ang nakakita sa ialawas sang nagkutkot sila sang balas sa kilis ng baybay. Dito mo lang siya sa lapit nila yan nakitaan, nalubong na or na natampukan, kaya mo na subong ang ginatigap namon kung sino ang mga ulisiba lang ang mga kabataan. Patay ang 49 anyos nga si alias Bongbong matapos ginlabo sang sospek nga si alias Joma 47 anyos sa barangay San Isidro, Ibi, Magalona. Suno sa kapulisan, pareho nga ahente sa pagmamakal sang kasapatan ang biktima kag sospek. Antis na tabo ang pagpanglabo, may transaksyon ang duha. May kaangtanan sa trabaho ang ginalantaw nga motibo sa pagpanglabo gamit ang ispading. Nagsungka sa kapulisan ng sospek nga magapangatubang sang reklamo nga murder. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga puso, yari na dapat bantayan sa Never Say Die. Bangod madamo na sang nahibaluan niya sekreto, lagson na si Joey sa mga miyembro sang sindikato. Matultulan siya ay Han. Sino naman ang bago nga mga tao nga manghingambot kay Andrew? Bantayan tanan karon mga kapuso 8:55 p.m. sa atong GMA Prime pagkatapos ng 24 oras kag 10:30 p.m. sa GTV. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, DIY nga mga flower bouquets human sa wires, patok nga pangregalo sa Valentine's Day. Si Tess Ordales nakatutok. Naging kultura na kada Pebrero 14 ang pag-celebrate sa Valentine's Day. Sa masako nga kalibutan, espesyal ang ining adlaw bangon ng kada isa, may tiyampo gihapon sa pagpakita sa gila pagpalangga sa simple mano kuning grande nga pamaagi. Hindi siyempre madula ang mga regalo, ilabi na ang mga bulak. Pero mga kapuso, para lain naman, let's try ining nauso nga flower bouquets nga human sa wires. Pero hindi ini literal nga wire ha, kundi ginatawag nga fuzzy wires. May nagkalain-lain ini nga colors nga perfect sa paborito mong tema. Ang high school student nga si Marge sa Iloilo City proper para masuportahan ang pag-eskwela kapag kabulig sa ginikanan, gin-try ang inigasahis ang craft. Happy, syempre kay ako ni siya happy. And about naman sa income, ang natipon ko ni siya kay may ara ko nga target backloan which is printer para gitani sa amon senior high school. Ang mga fuzzy wire bouquets, amo ni siya ang subong kay para nga long lasting siya. Hindi na siya dali-dali maguba, hindi siya dali-dali makalawang. Makadugang bala sa kwan sa income niya, gamatomato sa self niya nga makakuha sa another extra income. Kung ano ay gusto, mabakal niya. Subong nga Valentine's, ideal ko ang fuzzy wires nga flower bouquets, bangod magluwas nga mas barato kung iba ang gid sa fresh flowers, wala ini nagakalaya, gani pang forever gid. Ang mga fuzzy wire, mga DIY crafting, barato ni sa kay sa diin-diin mo lang na sa makita. Subong, ang mga lilies, ka tulips. Per mega order ako mga classmates. Kung luyag mo naman something cute, kag madala bisan din lang, pwede gid nga pangregalo ang keychains. Pasok man ang mini figurines nga human sa crochets kag fuzzy wires. Ano man ang imo pamaagi sa pagpakita sa pagpalangga sining Valentine's Day, i-push na ina kapuso. Upod kay Romel Porquia, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 83 anos sa babae pilason sa mabungguan sa isa ka pick-up sa Bacolod City. Samtang sa Talisay City naman lalaki patay sa makabunggo ang iya bisikleta sa isa ka PUJ. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginbawian sa kabuhi ang 18 anyos sa si Aljes Rick matapos makabunggo ang ginasakyan niya bisikleta sa nakapark na jeep. Natabong insidente sa National Highway sa Barangay Zone 15, Talisay City. Sunod sa kaprisan, posible nga madasig ang pagpadalagan sa biktima rason nga dadulaan inisang kontrol. Ang aton nga di pasay nga salakyan nag-park ni siya, it's because nga may ano ni sa naabiriya. Kag it's because ang aton nga factor nga gaulan-ulan, siguro wala yan ni nadiparahan nga may nag-park nga salakyan. Patal nga pila sa ulo ang naagom sa biktima. Nakaagom sa mapila sa ulo kag iban pakabahin sa lawas ang 83 anyos sa Celia Sonia sang mabungguan sang pick-up sa Araneta Street, Barangay Sumag, Bacolod City. Sunod sa kaplisan, papuli na halin sa simbahan ng biktima sa nagluntad ang aksidente.
super identify na ni pick up, so ma-request lang kita sa written request sa LTO para ma-identify nila yung owners. Napaan man siya sa plate number. Adrian Pretos, One Western Visayas. Mapuso nagapadayo naman ang pag-ulan sa dakong abahin sang pungsod. Shear line sa gihapon na nag-apekto sa Visayas sa northeast monsoon o kunamihan naman sa Luzon. Posible man ang localized thunderstorms sa ibang pangabahin sang pungsod. Sa datos sa Metro Weather, dakong syansa sang ulan sa Western Visayas, laki pang Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Antique, pati man sa ibang gabahin sa Negros Island region. Dakong syansa sang baha o kung landslide, bango sa mabaskog kapag bobo sang ulan. Gani mangin alerto mga kapuso. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental sumuman sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.